Isang maganda at mapagpalang hapon po mga kalingap. Yan, sa mga makakapanood po ng video na ito, isang maganda at mapagpalang hapon sa inyo pong lahat o magandang gabi. At tayo po ay naandito sa landing pad po ng Gumaka at ating pong inaabangan ang pagpunta na Kuya Bal sa Dait. At sila po ay dadaan muna dito sa Gumaka landing pad. At atin po silang inaantay mga kalingap. Ano po? Na si Kuya Bal nga po ay tumawag sa atin kanina. At dadaan daw po rito sa landing pad po ng Gumaka. Yan, magkakasama po silang mga magkakapatid ang matubang. At abangan po natin mga kalingap ang pagdating nila Kuya Bal at ng kanya pong mga kapatid. Yan, kasama sina Mamay Teemi, sina Kuya Awe, Kalingap Awe, at saka sina Kuya Paren Brooks. Andito po yung dadaan mga kalingap. Abangan po natin dito yung pagdating nila. Parang eto na oh. At ayan mga kalingap, binuksan na po natin yung gate para pagdating nila na Kuya Bal ay diretso pasok po rito. Siguro po ay magpapahinga lang po sila ng siguro mga pinakamatagal na po isang oras ano mga kalingap. Kaya abangan po natin. Shoutout mga kalingap, magandang gabi na po sa inyo mga kalingap. At ngayon pong gabi, ginabi na po yung pagdating ni na Kuya Bal. Yan, kasama po yung kanya pong mga kapatid na lalaki at babae. At andito na po sila mga kalingap, yung mga matubang siblings. Yan. Si Kalingap Ga. Magandang hapon Kalingap Ga. Shoutout. Ayan mga kalingap, magandang gabi po sa bawat isa. At nakakatawa naman at tayo po ay sinugod ng matubang siblings. Ayan po sina Mamay Teemi. Magandang hapon po sa inyo. Ayan sina Kalingap Ga. Kaya madudugis. Sila Kuya Bal, si Mamay Teemi. Magandang hapon po. Magandang gabi sa inyo lahat. Salamat po at kayo po ay nakapasyal ko sa Gumaka. Thank you. Kayo po ay napapanood po lang sa live. Medyo nakaayos, medyo nakabihis. Kaya po, ang gulo-gulo. At first time ko po kayong makita ng personal. Saka si Ma'am Angie Pangan. Magandang hapon po. At syempre si Kuya Bal, lagi natin nakikita ang Kuya Bal. Saka si Kuya Brooks. Nagkakapit siya. Kumusta po ang biyahe? Oh, on the go. Hindi ko akalain na dahil hindi ako sinama ng asawa ko sa pag-uwi niya sa England dahil daw ako daw mabagal na at hindi daw ko na kayang gumising. Wala, sa pato pala, gising na kami. Pero talagang gusto kong pumunta dito po. Magkaroon kami ng first reunion. Maganda. Wala talagang plano pero nagkataon na paalis siya. Sabi niya, ayaw mo sumama, pumunta ka sa Philippines na makita kayo magkapatid. Tapos kinausap ko sleeping. Pwede ka bang sumubang pumunta? Tapos sabi niya, sa next year pa ang bala ko, January pa. Tapos inisip siguro niya, sige, doon na nag-umpisa. Pero maraming mga medyo problems ng konti. Habang nag-aantay kami tungkol sa aming ticket, Philippine Airlines, nag-iba ng airline. So, kinancel ko, nag-book kami ng Qantas. So, finally, dumating yung araw na andito kami. Sama-sama, Kahit wala ng boses, pagod, saka mainit. Talaga, yung init talaga bigla. Kasi nang umalis kami ng bahay, 10 degrees. Talagang malamig talaga. Tapos pagdating nyo dito sa Philippines, bigla ang manghihina ka talaga. Dahil yung humidity, talagang energy mo sinasap talaga. Pero tuloy-tuloy yung biyahe po nyo? Oo, on the go, never stop. Mula sa Malalag, sa pagdating namin, hanggang Davao City, Malalag, and back. Sa Malalag everyday. Wake up 4 o'clock in the morning. May activity pa po. May activity kami, maraming bisita araw-araw, doon sa bahay. Labas kami everyday and then back to Davao City. So, wala, hindi kami huminto.
So, sinasabi matanda na raw kami. Tingnan natin kanya nilang ginawa namin. Ang tanong po, ilang taon na po ba si Ma'am Maite Amy? I'm 72. Oh, wow, grabe. Hindi. 72 I'm po. 72. Dito, magkakaroon ka ng wrinkles dahil sa init at saka dito mulubi ka. Puro labas. Pero masaya na nakita-kita kami for the first time. Kasi nung umalis ako sa Malalag, si Salvar, si Bals, ano lang siya, 1 year old lang. 1 year old lang yan siya. 1 year old lang po? Siya ang bunso nang umalis ako. Tapos, nung bumalik ako sa amin ng 10 years, after 10 years, wala na sila, nagkalat-kalat na kami lahat. So, ibig sabihin, ang nandun na yung mother ko, si Angga, si Ga, saka, sila lang yata dalawa. Yung iba, kung saan na nagpupunta. So, hindi talaga kami nag-meet, no? Tapos, pag umuwi si Angie Pangan, iba-iba rin, sila lang din. At saka, hindi naman din ako basta-basta makauwi. Dahil andun din yung mga bata, mga anak ko. At saka minsan nag-aaral din ako doon, so hindi rin ako basta-basta makauwi dito habang ako nagtatrabaho at so maraming commitments. So ngayon na talaga, malaking, it's a big deal na nakita-kita kayo. Senior na nga, pero kumbaga sa parang mga bata pa din. Parang mga bata pa din kami. Ganun pa din. Talagang maganda. Kumbaga ay sa mga magkakapatid, nagkamalayo kayo sa isa't isa ang lugar. Pa din, pero nagkaroon ng time talaga. Ito yung time na kayo pinagkasama-sama. Yun. So kung nanonood yung magulang namin, siguro tuwa sila kasi hindi mo ini-expect yun magkakalayo na kami. Si Kalingap Jonah sa sa Ilocos, sa layo nun sa Daet sila. Mabuti na lang kamo, tatlo na sila sa Daet, medyo hindi masyadong complicated. Pero ako nga malayo na rin kay Melbourne, si Angie Pangan sa Sydney, so din yun, malayo yun sa sakikarin ng plano. So si Kalingap Macau na lang dahil may pasok din siya sa Macau. Kung nakita kami doon sa Malalag, so saka si Kalingap, si Yoli sa Surigao. So, pinapunta pa namin ng Malalag, tapos sinama namin sa Davao City at dito. So, hindi biro ang nangyari at ang ginawa at cost talaga money. Pero money is just money. You can earn money. Di ba? Pera lang yan nakikita. Yung pagsasama niyo po ang hindi mababayaran. Kasi malay mo pag nagkakaedad ka, saka hindi mo na masasabi na may edad ka na. Kasi meron namang nakakasakit na mamatay ng 20s, 30s, 40s, diba? So hindi natin pwedeng sabihin na dahil may edad ka na mamamatay ka na. Hindi naman din yun, diba? So I hope na mabubuhay pa kami ng another 5-10 years, diba? Ano pa ho yan? Hanggang 100. Pero malakas pa rin. Basta lang you're sane, hindi ka karoon ng dementia, walang Alzheimer's, kaya palagi yung brain ko lagi talagang ginagamit para hindi ka makalimot, di ba? Pero po Ma'am Maite Amy, ang question ko po ay ano ang pakiramdam ng isang ate, Ma'am Maite Amy, na muli niyong nakasama ang inyong mga kapatid? Mahirap ipaliwanag. Ang pagod, hindi mo i-describe. Talagang sobra-sobra na. Kasi hindi naman kami maaga natutulog nagigising. Ito. Yan. Last quarter, nagkukwentuhan. Kaya, sobrang misang isa't isa. Tapos, magigising ako. Hindi ka na rin matulog. Kwentuhan na lang kayo, no? And then, you don't go to bed till about 10 o'clock, 11, 12 o'clock midnight. Every day. Di ba? Ganun ba? So, ibig sabihin, ang pagod hindi ko akalain na makakaya ko, di ba? Kahit naman,
kahit naman yung mga young people, no, pag hindi ka sanay sa traveling is really, yan ang downside ng traveling. Talagang, kung wala kang energy, lalo na yung mga hindi sanay mag-travel, hindi mo talaga makakaya yan. Kasi on the go ka, minsan, mahirap talaga ipaliwanag yung pagod, Diyos ko. Talaga. Pero ano, Sulit po kasi nagkasama-sama oo. kayo. So sige pa rin, nakatayo pa rin kami. Di habang nagbabiyahe po, talagang kwentuhan. Non-stop, kaya tinan mo yung boses ko. On and off. On and off lang kami. Maganda rin pala yung maraming magkakapatid, ano? Oo, yung nga sabi niyo yung isang nag-comment, sabi niya, kasi 3 lang yata sila. Sarap marami magkapatid. Sana marami akong kapatid. Madaling marami namang magkakapatid na minsan yung iba nagkakahiwalay na talaga kasi once na umalis sila ng kanilang bayan, hindi na sila lumilingon. Wala na talaga yung kung magasaan na sa tao din yun kasi baka hindi sila family oriented o kasi nung umalis ako sa amin 15 years old lang ako, no? Galit ako nung umalis kasi ayoko umalis. Yung mother ko, pinapita ko na sa tiyahin ko. So, ayoko talaga umalis dahil siyempre din yung mga kaibigan ko. So, nung dumating ako sa Maynila, wala ka talagang stranger lahat, diba? Talagang wala kang support system. Kahit na meron kang mga kamag-anak, iba talaga, naiilang ka, di mo sila kilala, tsaka in the olden days, yung Luzon, Mindanao, Visayas, minsan meron yung discrimination. Diba? Usually, nung una yan ewan ko nila. Minsan, yung mga Bisaya ka pala. So, ang tawag sa akin nung dumating ako sa Maynila sa Taguig ay Miss Davao. Insinuating na, Miss Davao, you're just lower level. So, hindi ko dinidib yun. Basta ang kabutihan noon, nagbago ang grades ko. Kasi nung sa malalaga ko, masyadong nakwatsera. Walang motivation, wala talaga ambisyon. Talagang, ka lang, yung barkada lang, sa enjoy ka sa buhay. Yung best friend ko. Pagdating ko ng Maynila, na-realize ko na, wow, nakakaya naman. Pag tinawag ako ng teacher, di ako marunong naman. So, nung nagkaroon ng inspiration na, motivation na, kailangan mag-aral ako. Doon ko nalaman na mayroon akong utak. So yun ang umpisa. So maganda rin yung result nung pag-alis ko doon sa Malalay. Yun. Sagot ko. Kumbaga talagang sulit yung inyo pong yung pagpunta rito. Pagsama-sama. Sama ako talaga yun. Kasi pwede naman kayong mag-usap-usap sa cellphone. Pero mas maganda yung personal. Personal, di ba talaga yung personal? Mayayakap yung isa't isa. Masasakal mo ang isa't isa. Pero ako naman, Diyos, happy ako na bilang isang nakakatandang kapatid na marunong siyang dumiskarte, no? Hindi ang concentration namin ay ibig sabihin kami dalawa lang ni Bing sa Australia na may tawag diyan, may kakayahan na tumulong kahit ayaw ng asawa ko. Siyempre mga Western hindi wala sa kanila yon, pero kahit na ayaw niya, pumayag na rin siya. Dahil 46 na kasi kami magpasal, sabi niya 46 years pa hindi pa sapat, sabi. So hindi na kaya nga ako naglalaan para magkaroon ako ng revenue, para hindi na ako humingi sa'yo. Kaya sabi niya, kung kumikita ka, nagbabayad naman siya ng tax. So kumita ko last year ng $3,500, nagbayad pa siya ng tax. Siya ang nag-aaral ng tax. Okay, sabi niya, huwag ka na mag-monetize. Sabi niya, sayang naman, minsan kumikita ko ng $20, sayang din yun, di ba? Sabi ko sa kanya, entitled naman akong kumita ng up to $600, pero tamad lang talaga akong mag-live. Maganda sana kasi mas marami ako matutulungan kasi nagbigay na ako kay Kalingap ng 3,000 yung last revenue ko, nabigay ko sa kanya. Sabi ko sana, kung magkaroon ako, magbigay naman ako sa bumaka. Hindi ako nagbigay kay diretso kay kaya
hindi naman, tuloy din naman ang palanding pan. Diba? So, yan, yung buhay ng nagka-travel, mahirap. Kumbaga, talagang ano, yung pagsasama ninyo ngayon, no? Oo, mahirap talaga. Hindi naman lahat sinuswerte na nagkaroon ng kakayahan. Yung iba kasi, siyempre, makayod pa din, kasi may mga anak, may mga apo. Walang kalingap, nakikita O kung walang kalingap, totoo tama yan. Walang kalingap. Walang kalingap. Wala si David dito. Oo, tama, totoo yan. Hindi siya makapunta dito kasi wala sa kami tama yan. Dahil sa kalingap. May bahay na. Oh, tama talaga. 100%. Tama 20%. Kasi kung walang kalingap, kung noon umuwi kami ng Malalag, sila lang dito, ang iba sa Ilocos, ang iba sa Surigao, hindi naman yun possible na magsama-sama saan kami magkikita. Masyadong mahal naman kung lahat pamamasahihan ko na yung taga Surigao punta ng Maynila, yung island punta ng Maynila, o tapos si Bago punta ng Manila. So, masyadong complicated yun. Ngayon, medyo madali ng konti, kahit na malayo masyadong pumunta ng diet, dahil at least andyan na sila. Diba? Yun. Sinong bunso sa mga babae? Yan, ang bunso sa babae. Bro, Siya daw namin. Dalaga yan. Baliktari natin siya panganay. Ito bunso yung. si Tita Ga pala ang pinakambunso. Tapos si Mamay Amy ang pinakapanganay sa babae. Kasi kalingap yun na pangilan po kayo? Panglima. Panglima, kasama na yung panganay ng lalaki. Sunod-sunod kami yung babae ay. Oo. Si ate po sa pa po galing? Surigao. Surigao? Oo. Surigao pa pala tayo. Bugbog sarado na yung biyahe niyo, di ba? Kaya. One way pala akong po yun. One way pa lang yun. Uwi pa siya ng Surigao. Tapos kami uwi pa rin ng Australia. Ilang oras yun, 8 hours. Tapos from Sydney to Melbourne. Grabe yung biyahe. By land and by air. Oo nga, mas madali yun natin. At least malapit ka lang sa comfortable, di ba? Oo. Dito, punta dito. Buti nalagay sa puso po nyo na kayo po ay magkaroon ng reunion na magsama-sama. Talaga naman, nasa siguro sa back of your head na one day magkikita-kita. Hindi nyo lang alam kung kailan. So may kasabihan na kung hindi ukol, hindi bubukol, kaya kung hindi talagang mangyari, hindi na nangyari. Diba? Pero God is good to nangyari. Talaga, oo. Naniniwala ako dyan kasi alam mo nung nag-iisa ako, alam mo sino yung yung andyan aking gumagabay. Laksan yung pero yung meron pa rin ibang santo, no? Pero yun, kung baga sa hindi ako nilagay sa kasapahamak. Totoo talaga. Minsan yung trials, talagang wala ka na talaga. Parang sa tingin mo, hindi ka na. Diba? Wala kang trabaho. Tapos kang pag-aral kang trabaho. Tapos siyempre, penilis ka, no? Siyempre, pag-umpisa ka sa wala talaga. Saan ka nakatigil? Minsan nakatigil ka na sa mga mag-anak mo, sasahit ka natutulog. At isipin mo, aakit ka pa ba na yan? Sasahit ka natutulog, wala kang pera. Iisip mo yun, paano kaya itong buhay na ito, no? Pero hindi ako nawala ng pag-asa. Matapang kasi ako eh. Too confident. Alam mo, maganda yung pag too confident ka, kahit hindi mo alam, alam mo, pag-apply ka trabaho, tapos, una-una, lalo pag madaldal ka, at saka you enjoy communicating. Sa akin yung interview, parang nakikipag-usap lang ako, no? Pumunta ako sa personal, where are you? Kamusta? Where are you? Nakalimutan ko na sa interview pala ako. Yun. Pero maganda yung ganyan. Lalo na pag kasi pag masyado kang mahihain, hindi ka naman tatanggapin. Di ba? Mas nga po yung mga tawag dito, yung mabuka. Oo, mabuka. Bukan talaga ako. Pero may depthness din kasi makikita naman nila na
yung sinabi mo ay totoo na talagang real talaga yun, real talk talaga yun. So, lalo na pag nag-apply ka sa Australia, ang kalaban mo mga puti, di ba? Mga western, di ba? Mga western. Sino ka, para sa akin, sino ba naman ako? Pero hindi ko inisip yan. Sinasabi ko, kung kaya mo, kaya ko. At saka totoo yun. Kahit sino pa yung kalaban mo, sino pa naman sila, para tayo matakot, di ba? Yun ang aking paniniwala sa buhay. Kaya yun. Baka may determinasyon. Determination talaga. At saka hindi lang yan, pag tinanggap ka, kailangan i-prove mo na you're worthy of that job, di ba? Pagdating sa mga dyan, sasabihin sa akin, alam mo bang gawin doon? Kahit hindi ko alam, ay, madali lang yan. So, sabi ko. Kailangan natin ng pagmamahal, tunay na walang katulad, nag-iisang Kuya Bal. Marami pa natutulungan at habang tumatagal, lumalawak ang paglingap, biyayan dala-dala at hindi na mawawala. Ikaw lang ang nag-iisa, Kuya Bal, walang katumbas ang dinulot mo saya sa mga taong tinulungan mong hindi nag-iisa.